Ika-109 na kabanata. Ang daing ng taong nasa kahirapan. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin niyo ang aking panawagan, dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao, nakakalaban sa kanya, at magsasampa ng kaso sa hukuman, laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ang may kasalanan, at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak, at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak, at palayasin sila kahit nasa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ang kanyang mga ari-arian, at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya, at sa mga naulilan niyang mga anak, kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan, upang sila'y makalimutan na ng susunod na salinlahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno, at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo, dahil hindi niya naiisip na gumawa ng mabuti. Sa halip ay inuusig at pinapatay niya ang mga dukha, ang mga nangangailangan, at ang mga nawalan ng pag-asa. Gustong-gusto niyang sumpain ang iba, kaya sa kanya na lang sana mangyari ang kanyang sinabi. Ayaw niyang pagpalain ang iba, kaya sana hindi rin siya pagpalain. Walang tigil niyang isinusumpa ang iba, parang damit na lagi niyang suot. Bumalik sana ito sa kanya na parang tubig na nanunuot sa kanyang katawan, at parang langis na tumatagos sa kanyang mga buto. Sana'y hindi na ito humiwalay sa kanya, na parang damit na nakasuot sa katawan o sinturon na palaging nakabigkis. Panginoon, sana'y maging ganyan ang inyong parusa sa mga nagbibintang at nagsasalita ng masama laban sa akin. Ngunit Panginoong Diyos, tulungan niyo ako upang kayo ay maparangalan. Iligtas niyo ako dahil kayo ay mabuti at mapagmahal, dahil ako'y dukha at nangangailangan, at ang damdamin ko'y nasasaktan. Unti-unti nang nawawala ang aking buhay. Ito'y parang anino na nawawala pagsapit ng gabi, at parang balang na lumilipad at nawawala kapag nagalaw ang dinadapuan. Nanghihina ang mga tuhod ko dahil sa pag-aayuno. Ako'y payat na. Ako'y kinukutya ng aking mga kaaway. Iiling-iling sila kapag ako'y nakita. Panginoon kong Diyos, iligtas niyo ako ayon sa pag-ibig niyo sa akin. At malalaman ng aking mga kaaway na kayo, Panginoon, ang nagligtas sa akin. Isinusumpa nila ako, ngunit pinagpapala niyo ako. Mapapahiya sila kapag sinalakay nila ako, ngunit ako na inyong lingkod ay magagalak. Silang nagbibintang sa akin ay lubusan sanang mapahiya. Mabalot sana sila sa kahihiyan, tulad ng damit na tumatakip sa buong katawan. Pupurihin ko ang Panginoon. Pupurihin ko siya sa harapan ng maraming tao, dahil tinutulungan niya ang mga dukha upang iligtas sila sa mga nais magpahamak sa kanila.